sa isang liblib, ngunit payapang baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at matatayog na puno ng mangga at akasya. Matatagpuan ang maliit na tahanan ng pamilya Ramirez. Hindi man marangya ang kanilang bahay na yari sa kahoy at yero, puno naman ito ng pagmamahal at pag-asa. Dito nakatira ang mag-asawang sina Mang Rafael at Aling Marta kasama ang kanilang nag-iisang anak na si Elia. Si Mang Rafael ay isang magsasaka na buong buhay na inialay ang lakas sa pagbubungkal ng lupa. Sa bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, makikita na siya sa bukid. Tangan ang kanyang itak at kalabaw. Para sa kanya, ang lupa ang pinagmumulan ng buhay ng kanyang pamilya. Samantala, si Aling Marta ay isang tahimik ngunit matatag na ina. Siya ang nag-aasikaso sa kanilang tahanan at tumutulong din paminsan-minsan sa bukid. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang puso ay nakatuon sa pagpapalaki kay Elias. Si Elias ang kanilang pangarap. Bata pa lamang siya ay ipinangako na ng mag-asawa sa kanilang sarili na gagawin nila ang lahat upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Isang kinabukasang hindi nila naranasan. Lumaki si Elias na mabait at masunurin. Kilala siya sa kanilang baryo bilang isang batang magalang at matulungin. Kapag may matatandang nangangailangan ng tulong, agad siyang nag-aabot ng kamay. Sa paaralan ay masipag din siya. Madalas siyang purihin ng kanyang guro dahil sa kanyang kasipagan at talino. Malayo ang mararating ng batang ito. Minsang sinabi ng kanilang guro kay Aling Marta, may magandang kinabukasan siya kung magpapatuloy ang kanyang sipag. Umuwi si Aling Marta ng araw na iyon na may dalang matamis na balita. Habang kumakain sila ng hapunan, ibinahagi niya ito sa kanyang asawa. Sinabi ng guro ni Elias na magaling daw ang anak natin, sabi niya, na may ngiti sa labi. Napatingin si Mang Rafael kay Elias at bahagya itong napangiti. Mag-aral kang mabuti, anak, wika niya. Hindi man tayo mayaman, basta may pinag-aralan ka, may mararating ka sa buhay. Tumango si Elias. Opo, tay. Sa murang edad ay naiintindihan na niya ang sakripisyo ng kanyang mga magulang. Madalas niyang makita ang pawis ng kanyang ama matapos ang maghapong pagtatrabaho sa bukid. Nakikita rin niya kung paano nagtitipid ang kanyang ina upang may maipon para sa kanyang pag-aaral. Dahil dito, ipinangako niya sa sarili na hindi niya sasayangin ang kanilang sakripisyo. Lumipas ang mga taon at unti-unting nagbago ang mundo ni Elias. Nang siya ay pumasok sa mataas na paaralan sa bayan, mas lumawak ang kanyang nakilala. Marami siyang bagong kaklase na galing sa iba't ibang lugar. May ilan sa kanila na masayahin at palakaibigan. Ngunit meron ding mga kabataang hindi gaanong seryoso sa pag-aaral. Isa sa mga nakilala niya ay si Victor. Si Victor ay kilala sa kanilang paaralan bilang isang batang mapusok. Madalas siyang nasa labas ng klase at kilala rin siya sa pakikipagkaibigan sa kung sino-sino. Ngunit sa kabila nito, magaling siyang makisama. Isang hapon pagkatapos ng klase, nilapitan niya si Elias. Elias, sama ka sa amin, sabi niya habang nakangiti. Magpapalipas lang tayo ng oras sa plaza. Nag-alinlangan si Elias.
Naalala niya ang kanyang ama na naghihintay sa kanya sa bukid tuwing hapon. "Uuwi na ako," sagot niya. Ngunit hindi agad sumuko si Victor. "Minsan lang naman, kaunting pahinga lang mula sa pag-aaral." Hindi niya namalayan na unti-unti siyang nahihikayat ng mga bagong kaibigan. Sa unang pagkakataon, sumama siya. Hindi naman ito naging masama sa simula. Naupo lamang sila sa plaza, nagkwentuhan at nagtawanan. Ngunit sa simpleng sandaling iyon ay nakaramdam si Elias ng kakaibang kalayaan. Isang mundong malayo sa kanyang mga responsibilidad. Nang gabing iyon, medyo huli na siyang nakauwi. Nag-aalala si Aling Marta habang naghihintay sa kanya sa may pintuan. "Anak, bakit ngayon ka lang?" tanong niya. "May ginawa lang po kami sa paaralan," sagot ni Elias. Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina. Malaki ang tiwala nila sa kanilang anak. Ngunit ang simpleng pangyayaring iyon ay naging simula ng pagbabago. Habang lumilipas ang mga araw, mas madalas nang sumama si Elias sa kanyang mga bagong kaibigan. Unti-unti niyang nakakalimutan ang mga gawain sa bahay at maging ang pagtulong sa bukid. Napapansin ito ni Mang Rafael, ngunit pinili muna niyang manahimik. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay at nakatanaw sa madilim na bukirin, napabuntong hininga siya. "Lumalaki na ang anak natin," sabi niya kay Aling Marta. Sana hindi siya maligaw ng landas. Hindi nila alam na ang pangamba ng ama ay unti-unting nagiging katotohanan. Sa pagdaan ng panahon, mas lalo pang nahulog si Elias sa impluwensya ng kanyang mga kaibigan. Ang dating masipag at masunuring bata ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga marka sa paaralan ay bumaba. Madalas din siyang umuwi ng gabi. May mga pagkakataon na hindi na siya nagsasabi kung saan siya pupunta. Isang gabi, nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang ama. "Elias, ano na ang nangyayari sa iyo?" tanong ni Mang Rafael na may halong lungkot sa boses. "Hindi ka na tulad ng dati." Hindi agad nakasagot si Elias. Sa halip ay tumalikod siya. Sa sandaling iyon, unti-unti siyang lumalayo hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa landas na minsang itinuro sa kanya. At sa isang gabi na puno ng katahimikan, habang naglalakad siya mag-isa sa gilid ng kagubatan malapit sa kanilang baryo, hindi niya alam na may isang nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanya. Isang nilalang na may mabuting puso. Isang engkanto na handang baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit bago mangyari iyon, kailangan munang maranasan ni Elias ang lalim ng kanyang pagkakaligaw. At doon magsisimula ang tunay na pagsubok ng kanyang buhay. Pagkaraan ng gabing iyon, ay tila may mabigat na ulap na bumalot sa tahanan ng pamilya Ramirez. Tahimik ang hapagkainan kinabukasan. Ang dating puno ng kwentuhan at tawanan ay napalitan ng mga sulyap at buntong hininga. Si Elias ay umalis ng bahay ng maaga upang pumasok sa paaralan. Ngunit hindi niya kayang harapin ang mga mata ng kanyang mga magulang. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang bigat. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad siya sa daan patungo sa bayan, sinubukan niyang iwaksi ang mga salitang binitawan ng kanyang ama noong nakaraang gabi. "Hindi ka na tulad ng dati." Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit sa halip na pag-isipan ito, pinili niyang itulak palayo ang mga alalahanin. Sa murang edad, ang pag-iwas sa problema ay tila mas madaling gawin kaysa harapin ang katotohanan. Pagdating niya sa paaralan, ay agad siyang sinalubong ni Victor at ng kanilang mga kaibigan.
Elias! Masiglang bati ni Victor. Sakto ang dating mo. May plano kami mamaya. Anong plano? Tanong ni Elias habang inilalagay ang bag sa kanyang balikat. May bagong lugar na tambayan sa kabilang barangay. May mga laro, musika at maraming kabataan doon. Sigurado akong magugustuhan mo. Nag-alinlangan si Elias. Alam niyang kapag sumama siya, muli na naman siyang mahuhuli sa pag-uwi. Muli na naman siyang magdudulot ng pag-aalala sa kanyang mga magulang. Ngunit sa kabilang banda ay naroon ang tukso ng pakikisama. Sa edad na iyon, ang pagtanggap ng mga kaibigan ay tila napakahalaga. Hindi na siya sumagot, ngunit sapat na ang kanyang katahimikan upang maunawaan ng mga kaibigan ang kanyang sagot. Nang matapos ang klase, ay hindi na siya dumiretso sa bahay. Sumama siya kay Victor at sa kanilang grupo patungo sa lugar na sinasabi nito. Ang lugar ay nasa gilid ng bayan, malapit sa isang lumang bakanting lote na napapalibutan ng mga puno. Maraming kabataan ang nagtitipon doon tuwing hapon. May ilan na naglalaro, may nagkukwentuhan, at mayroon ding mga tila walang pakialam sa oras. Sa simula ay tahimik lamang si Elias. Nakaupo siya sa isang gilid habang pinapanood ang mga nangyayari sa paligid. Hindi niya maiwasang maalala ang kanyang bahay. Ang simpleng hapunan na marahil ay inihahanda na ng kanyang ina sa mga sandaling iyon. Ngunit habang tumatagal, unti-unti siyang nasanay sa ingay at saya ng bagong kapaligiran. Natawa siya sa mga kwento ng kanyang mga kaibigan. Nakalimutan niya ang oras. Nang mapansin niyang papalubog na ang araw, ay saka lamang siya kinabahan. "Uuwi na ako," sabi niya habang tumatayo. Ngunit tinapik siya ni Victor sa balikat. "Sandali lang. Hindi ka pa naman palaging sumasama. Magtagal ka pa." Hindi niya alam kung bakit. Ngunit muli siyang napasunod. Sa gabing iyon ay mas huli siyang nakauwi kaysa dati. Tahimik ang paligid nang makarating siya sa kanilang bahay. Nakita niya ang ilaw mula sa loob ng bintana. Nang pumasok siya, ay nadatnan niyang nakaupo si Mang Rafael sa hapag. Nakatungo ito, tila naghihintay. Sa kabilang gilid naman ay si Aling Marta na may bahagyang pag-aalala sa mukha. "Anak," mahinang sabi ng kanyang ina, "bakit ngayon ka lang?" Sandaling natahimik si Elias. "May ginawa lang po sa paaralan," sagot niya. Bagamat alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Napatingin si Mang Rafael sa kanya. Hindi galit ang makikita sa kanyang mukha, kundi lungkot. Isang lungkot na mas mabigat kaysa anumang sigaw. "Mag-ingat ka sa mga pinipili mong kaibigan," mahinahon nitong sabi. Hindi lahat ng daan ay maganda ang patutunguhan. Hindi sumagot si Elias. Sa halip ay dumiretso siya sa kanyang silid. Sa loob ng silid ay napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng bahagyang pagsisisi. Ngunit sa halip na harapin ang damdaming iyon, pinili niyang matulog at ipagpaliban ang pag-iisip. Lumipas ang mga linggo. Ang simpleng pagsama sa mga kaibigan ay naging madalas na gawain. Ang dating masipag na estudyante ay unti-unting nawalan ng gana sa pag-aaral. Ang kanyang mga marka ay patuloy na bumababa. May mga pagkakataon na hindi na siya pumapasok sa klase. Hindi niya namamalayan na ang bawat desisyon ay lalo siyang inilalayo sa landas.
na minsang pinangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya. Isang hapon, matapos muling lumiban sa klase, naglakad si Elias mag-isa pa uwi sa kanilang baryo. Pinili niyang dumaan sa isang makitid na landas sa gilid ng kagubatan. Isang daang bihirang daanan ng mga tao. Tahimik ang paligid. Tanging ang hangin na dumadampi sa mga dahon ang maririnig. Habang naglalakad siya, ay hindi niya alam kung bakit tila may kakaibang pakiramdam sa lugar na iyon. Parang may nagmamasid. Huminto siya sandali at tumingin sa paligid. Ngunit wala siyang nakita. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi niya alam na sa kailaliman ng kagubatan, sa ilalim ng matandang punong balete, may isang nilalang na matagal nang nagbabantay sa kanya. Isang nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Isang engkanto na may malasakit sa mga taong naliligaw ng landas. Tahimik itong nagmamasid kay Elias habang siya ay naglalakad palayo. At sa sandaling iyon, tila nagpasya ang mahiwagang nilalang na iyon na hindi niya pababayaan ang batang unti-unting nawawala sa tamang landas. Ngunit hindi pa alam ni Elias na ang kanyang kapalaran ay malapit ng magbago. Ang kanyang buhay ay papasok sa isang yugto na magtuturo sa kanya ng mga aral na hindi kailanman matututuhan sa loob ng silid-aralan. At ang lahat ng iyon ay magsisimula sa isang kakaibang pagtatagpo sa gitna ng kagubatan. Sa mga sumunod na araw, ay patuloy na naglakad si Elias sa parehong landas na iyon sa gilid ng kagubatan. Hindi niya lubos na maipaliwanag kung bakit niya pinipili ang daang iyon. Mas malayo ito kumpara sa karaniwang daan papunta sa kanilang baryo. At bihira ring may dumaraan doon. Ngunit sa tuwing tatahakin niya ang landas na iyon, may kakaibang katahimikan siyang nararamdaman. Isang katahimikang tila lumalayo sa ingay ng kanyang magulong buhay. Gayunpaman, kahit ang katahimikang iyon ay hindi sapat upang alisin ang mga suliraning bumabalot sa kanyang isipan. Unti-unti nang napapansin ng kanyang mga guro ang kanyang pagbabago. Madalas siyang hindi nakikinig sa klase at may mga araw na hindi na siya pumapasok. Ang dating masigasig na estudyante ay tila napalitan ng isang kabataang walang direksyon. Isang hapon, matapos muling umalis ng paaralan ng maaga, nagpasya si Elias na dumaan muli sa makinid na landas sa tabi ng kagubatan. Ang araw ay papalubog na at ang ginintuang liwanag nito ay tumatago sa pagitan ng mga sanga ng puno. Ang hangin ay banayad at ang mga dahon ay marahang sumasayaw sa bawat pagdampi ng hangin. Habang naglalakad siya ay hindi niya napansin na unti-unti siyang napalapit sa pinakaloob ng kagubatan. Sa gitna nito ay naroon ang isang napakatandang punong balete. Ang puno ay napakalaki at ang mga ugat nito ay tila yumayakap sa lupa. Ang mga sanga nito ay tila mga kamay na nakabukas patungo sa langit. Maraming matatanda sa baryo ang nagsasabing may kakaibang hiwaga ang punong iyon. May mga nagsasabing may mga nilalang na naninirahan doon. Mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ngunit para kay Elias, isa lamang itong lumang puno. Nang makarating siya sa ilalim nito, ay napahinto siya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Tahimik ang paligid, ngunit tila may banayad na galaw sa hangin. Para bang may nagmamasid sa kanya. Tumingin siya sa paligid. May tao ba dyan? Tanong niya. Bagamat hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi.
walang sumagot. Sandaling nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit hindi pa siya nakakalayo nang makarinig siya ng isang mahinang tinig. Elias! Napahinto siya. Ang tinig ay malinaw, ngunit tila nagmula sa kung saan. Muli siyang lumingon sa paligid. Sinong nandyan? Tanong niya, bahagyang kinakabahan. Mula sa likod ng matandang balete ay unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Sa una ay tila liwanag lamang ito na sumisilay sa pagitan ng mga ugat ng puno. Ngunit habang papalapit ito ay unti-unting nagkaroon ng anyo. Isang lalaki na may kakaibang kagandahan at katahimikan ang tumayo sa harap niya. Ang kanyang kasuotan ay tila yari sa mga dahon at liwanag ng kalikasan. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at puno ng karunungan. Hindi agad nakapagsalita si Elias. Hindi mo kailangang matakot, mahinahong sabi ng nilalang. Sino ka? Tanong ni Elias. Sandaling ngumiti ang mahiwagang nilalang. Ako ay isa lamang tagabantay ng kagubatang ito. Hindi pa rin maunawaan ni Elias ang kanyang nakikita. Pakiramdam niya ay parang nasa panaginip lamang siya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong niya. Matagal na kitang pinagmamasdan, sagot ng nilalang. Hindi iyon sinabi sa paraang nakakatakot. Sa halip ay may kabaitan at malasakit sa kanyang tinig. Pinagmamasdan mo ako? Tumango ang nilalang. Nakikita ko ang iyong mga pinagdadaanan. Nakikita ko rin ang iyong puso. Tahimik si Elias. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila nababasa ng nilalang na iyon ang lahat ng kanyang iniisip. Hindi ka masamang bata, patuloy ng nilalang. Naliligaw ka lamang ng landas. Bahagyang napayuko si Elias. Sa unang pagkakataon, may nagsabi ng bagay na iyon ng diretso sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito, mahina niyang sabi. Ang bawat tao ay may pagkakataong maligaw, sagot ng nilalang. Ngunit hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataong mahanap muli ang tamang daan. Unti-unting tumingin si Elias sa kanya. Bakit mo ako tinutulungan? Ngumiti ang mahiwagang nilalang. Dahil may kabutihan pa sa iyong puso. Sandaling natahimik ang paligid. Ang hangin ay muling dumampi sa mga dahon ng balete. Kung nais mong magbago, sabi ng nilalang, kailangan mong matutong makita ang tunay na halaga ng mga bagay na mayroon ka. Paano? Tanong ni Elias. Darating ang panahon na mauunawaan mo, sagot ng nilalang. Bago pa man makapagtanong muli si Elias, unti-unting naglaho ang liwanag na bumabalot sa mahiwagang nilalang. Sa loob lamang ng ilang sandali ay wala na itong bakas. Naiwang mag-isa si Elias sa ilalim ng matandang balete. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang kanyang nakita o isang tunay na pangyayari. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Isang pakiramdam na tila may bagong simula na naghihintay sa kanya. Hindi pa niya alam kung paano, ngunit ang pagtatagpong iyon ang magiging unang hakbang sa pagbabago ng kanyang buhay. At sa kailaliman ng kagubatan, ang mabuting engkantong nagpakita sa kanya ay muling nagmasid mula sa malayo. Alam nitong mahaba pa ang landas na tatahakin ng batang iyon. Ngunit alam din nito na minsan, ang isang maliit na liwanag ay sapat na upang gabayan ang isang taong naliligaw sa dilim. Mula nang mangyari ang kakaibang pagtatagpo sa ilalim ng matandang balete, hindi na mapakali ang isipan ni Elias. Sa bawat sandaling nag-iisa siya, ay bumabalik sa kanyang alaala ang mahiwagang nilalang na kanyang nakita. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba iyon o isang tunay na pangyayari.
Ngunit may isang bagay siyang sigurado. Ang mga salitang binitawan ng nilalang ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Hindi ka masamang bata, naliligaw ka lamang ng landas. Kinabukasan, habang naglalakad siya patungo sa paaralan, napansin niyang tila mas mabigat ang bawat hakbang niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa mga tanong na hindi niya masagot. Sa loob ng silid-aralan ay naroon ang kanyang guro na nagtuturo, ngunit ang kanyang isip ay tila malayo. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Naalala niya ang mga pangarap na minsan niyang ipinangako sa sarili. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang mga araw na masaya siyang tumutulong sa bukid kasama ang kanyang ama, at ang mga gabing sabay-sabay silang kumakain habang nagkukwentuhan. Ngunit kasabay ng mga alaalang iyon ay ang katotohanang malayo na siya sa mga panahong iyon. Pagkatapos ng klase ay muli siyang nilapitan ni Victor. "Elias, pupunta kami sa plaza mamaya," sabi nito. "Sama ka ulit." Sandaling natahimik si Elias. Sa mga nakaraang buwan ay hindi siya nagdadalawang isip sa ganitong mga paanyaya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila may bumubulong sa kanyang kalooban. Naalala niya ang mahiwagang nilalang sa kagubatan. Naalala niya ang mga salitang iyon. "Sa susunod na lang," sagot niya. Nagulat si Victor. "Sigurado ka?" Tumango si Elias. "May kailangan akong gawin sa bahay." Hindi na siya naghintay ng karagdagang tanong. Tahimik siyang naglakad palayo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, dumiretso siya sa kanilang bukid. Nadatnan niya roon ang kanyang ama na abala sa pagtatanim. Yuko ito habang pinapantay ang lupa sa pagitan ng mga punla. Huminto si Elias sa di kalayuan at tahimik na pinanood ang kanyang ama. Ngayon lamang niya muling napansin kung gaano ito kapagod. Ang mga kamay nito ay magaspang mula sa maraming taon ng pagtatrabaho, at ang balat nito ay nangingitim sa ilalim ng araw. May kirot na dumaan sa kanyang dibdib. Lumapit siya. "Tay!" Napatingala si Mang Rafael. Sa kanyang muka ay mababanaag ang bahagyang pagtataka. "Elias," sabi nito, "maaga ka ngayon." "Opo," sagot niya. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay kinuha ni Elias ang isang maliit na pala na nakasandal sa tabi. "Tay, tutulungan ko po kayo." Hindi agad nakapagsalita si Mang Rafael. Ilang sandali siyang nakatingin sa anak. Tila sinusubukang unawain ang nangyayari. Ngunit kalaunan ay bahagya siyang ngumiti. "Sige." Tahimik silang nagtrabaho sa bukid hanggang sa lumamig ang hangin ng dapit hapon. Habang ginagawa nila iyon, ay may kakaibang kapayapaan na naramdaman si Elias. Isang kapayapaang matagal na niyang hindi nararanasan. Nang sumapit ang gabi, ay sabay silang umuwi. Sa hapagkainan ay napansin ni Aling Marta ang kakaibang pagbabago. "Parang matagal na nating hindi ginawa ito," sabi niya habang nakatingin sa mag-ama. Ngumiti lamang si Elias. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Ngunit sa kabila ng maliit na pagbabagong iyon, hindi pa rin ganap na malinaw ang kanyang landas. Kinagabihan, habang naglalakad siya sa labas ng kanilang bahay, muling bumalik sa kanyang isipan ang kagubatan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may humihila sa kanya pabalik sa lugar na yon.
Kinabukasan ng hapon, matapos ang klase, muli siyang naglakad patungo sa matandang balete. Tahimik ang kagubatan. Ang hangin ay marahang dumadampi sa mga dahon at ang sikat ng araw ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga sanga. Nang makarating siya sa ilalim ng puno, ay napahinto siya. "Pumalik ka!" Napalingon siya. Mula sa likod ng makapal na ugat ng balete ay muling lumitaw ang mahiwagang nilalang. Sa pagkakataong ito ay hindi na gaanong nagulat si Elias. "Alam kong darating ka," sabi ng nilalang. "Bakit?" tanong ni Elias. "Dahil nagsisimula ka nang makinig sa iyong puso." Tahimik siyang tumayo sa harap nito. "Tinulungan ko ang tatay ko ngayon," sabi ni Elias. "Matagal ko na iyong hindi ginagawa." Ngumiti ang nilalang. Ang unang hakbang sa pagbabalik sa tamang landas ay ang pag-alala sa mga bagay na tunay na mahalaga. Napaisip si Elias. Ngunit hindi madaling magbago, dagdag ng nilalang. "Maraming tukso sa mundo." "Alam ko," sagot niya. "Kung nais mong tulungan ang iyong sarili," sabi ng engkanto, "kailangan mong harapin ang iyong mga pagkakamali." Bahagyang napayuko si Elias. "Natatakot ako na baka huli na ang lahat," umiling ang nilalang. "Hanggat may buhay ang isang tao, may pagkakataon siyang magbago." Muling dumampi ang hangin sa mga sanga ng balete. At sa katahimikan ng kagubatan, nagsimulang maunawaan ni Elias na ang kanyang paglalakbay patungo sa pagbabago ay hindi magiging madali. Ngunit sa bawat hakbang na gagawin niya, may isang mahiwagang nilalang na patuloy na magbabantay at gagabay sa kanya. At iyon ang unang tunay na aral na ibinigay ng mabuting engkanto sa batang minsang naligaw ng landas. Sa mga sumunod na araw, napansin ng pamilya Ramirez ang unti-unting pagbabago kay Elias. Hindi man ito lubos na halata, may mga maliit na bagay na nagsimulang magbago sa kanyang mga kilos. Mas maaga na siyang umuuwi mula sa paaralan. Paminsan-minsan ay muli siyang tumutulong sa bukid kasama ang kanyang ama. At sa hapagkainan ay mas madalas na siyang nakikibahagi sa usapan ng kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong iyon, may isang bahagi ng kanyang buhay na patuloy na sumusubok sa kanyang paninindigan. Ang impluwensya ng kanyang mga kaibigan. Isang hapon, habang naglalakad siya palabas ng paaralan, muli siyang nilapitan ni Victor at ng kanilang grupo. "Elias!" tawag ni Victor. "Matagal ka na naming hindi nakakasama." Napahinto siya. "Medyo naging abala lang ako sa bahay," sagot niya. Tumawa ang isa nilang kasama. "Abala sa bukid? Hindi ka naman magsasaka habang buhay." Hindi agad nakasagot si Elias. Ang mga salitang iyon ay tila may bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Napansin yon ni Victor at lumapit pa ito. "Hindi masamang magpahinga paminsan-minsan," sabi nito. "Halika na, saglit lang naman." Saglit na nag-alinlangan si Elias. Sa loob ng kanyang isipan ay tila may dalawang tinig na nagtatalo. Ang isa ay nag-aanyaya sa kanya na sumama at muling maranasan ang saya ng pakikisama. Ang isa naman ay nagbababala sa kanya na huwag nang bumalik sa dati niyang mga pagkakamali. Naalala niya ang engkantong nakausap niya sa ilalim ng balete. Naalala niya ang mga salitang nagsabi na hindi madaling magbago. Sa huli ay napabuntong hininga siya
Sandali lang, sabi niya. Agad namang nagliwanag ang mukha ng kanyang mga kaibigan. Nagpunta sila sa dating tambayan, sa gilid ng bayan. Katulad ng dati, maraming kabataan ang naroon. May nagkukwentuhan, may nagtatawanan at may mga tila walang pakialam sa paglipas ng oras. Sa simula ay tahimik lamang si Elias. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kaibigan, ay napansin niyang tila walang nagbago sa kanila. Pareho pa rin ang kanilang gawain at paraan ng pamumuhay. Ngunit siya, kahit papaano, ay nagbago na. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, ay naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam ng pagkalito. May bahagi ng kanyang puso na gustong bumalik sa dating nakasanayan. Ngunit may bahagi rin na gustong lumayo sa lahat ng iyon. Lumalim ang gabi at unti-unti nang nag-uwian ang ilang kabataan. Elias, sabi ni Victor, parang iba ka na ngayon. Napatingin siya rito. Bakit mo nasabi? Kasi dati, ikaw pa ang nauunang mag-aya sa amin. Sagot nito. Sandaling natahimik si Elias. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga nangyayari sa kanyang loob. Sa wakas, ay tumayo siya. Kailangan ko nang umuwi, sabi niya. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tahimik siyang naglakad palayo sa kanilang tambayan. Habang naglalakad siya sa madilim na daan, patungo sa kanilang baryo. Muli niyang pinili ang landas na dumadaan sa kagubatan. Ang gabi ay tahimik at ang liwanag ng buwan ay bahagyang tumatagos sa pagitan ng mga sanga ng puno. Nang makarating siya sa matandang balete, ay huminto siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila umaasa siyang muling makita ang mahiwagang nilalang. At hindi nagtagal, ay naramdaman niya ang banayad na paggalaw ng hangin. Mula sa likod ng puno, ay muling lumitaw ang engkanto. Bumalik ka, sabi nito. Tumango si Elias. Sinubukan kong umiwas, sabi niya, pero nahirapan ako. Ngumiti ang engkanto, ngunit ang nangiting iyon ay may kasamang pangunawa. Ang pagbabago ay hindi agad-agad nangyayari, sabi nito. Ang tao ay kailangang dumaan sa maraming pagsubok. Paano kung bumalik ako sa dati? Tanong ni Elias. Ang mahalaga ay ang iyong pagpili sa bawat sandali. Sagot ng engkanto. Ang bawat desisyon ay hakbang patungo sa kung sino ang nais mong maging. Tahimik na nakinig si Elias. Hindi mo kailangang maging perpekto, patuloy ng engkanto. Kailangan mo lamang matutong bumangon sa bawat pagkakamali. Napatingin si Elias sa matandang balete. Sa ilalim ng punong iyon ay tila mas malinaw niyang naririnig ang sarili niyang kalooban. Gusto kong magbago, mahina niyang sabi. Kung ganoon, sagot ng engkanto. Simulan mo sa pagpapahalaga sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Unti-unting tumango si Elias. Sa sandaling iyon ay naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Sa likod ng kanyang mga pagsubok ay may isang mahiwagang nilalang na patuloy na gumagabay sa kanya. At kahit mahaba pa ang landas na kanyang tatahakin, nagsisimula na siyang magkaroon ng lakas upang harapin ang mga tukso ng kanyang nakaraan. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na pinipilit ni Elias na baguhin ang kanyang sarili. May mga pagkakataon na nagtatagumpay siya. Nakakauwi siya ng maaga, nakakatulong sa bukid, at mas nagiging maingat sa kanyang mga desisyon. Ngunit, tulad ng sinabi ng engkanto, ang pagbabago ay hindi madaling landas. Isang hapon sa paaralan, biglang ipinatawag ang kanilang klase ng guro upang ipaalam ang kanilang mga marka
para sa nagdaang buwan. Habang isa-isang tinatawag ang kanyang mga kaklase, naramdaman ni Elias ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Alam niya na sa mga nakaraang buwan ay napabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Nang tawagin ang kanyang pangalan ay tahimik siyang lumapit sa mesa ng guro. Iniabot sa kanya ang papel. Sa unang tingin pa lamang ay alam na niyang hindi maganda ang kanyang naging resulta. Mas mababa ito kaysa sa inaasahan ng kanyang mga guro. At higit sa lahat, mas mababa sa mga inaasahan ng kanyang mga magulang. Tahimik siyang bumalik sa kanyang upuan. Habang hawak niya ang papel, ay tila bumabalik sa kanyang isipan ang lahat ng oras na sinayang niya sa walang kabuluhang gawain. Ang mga hapon na ginugol sa tambayan, ang mga araw na hindi siya pumasok sa klase, ang mga gabing huli siyang umuuwi. Ang lahat ng iyon ay nagbunga ng resulta na hawak niya ngayon. Pagkatapos ng klase ay hindi siya sumama sa kanyang mga kaibigan. Tahimik siyang naglakad palabas ng paaralan. Hawak ang papel na tila napakabigat dalhin. Sa kanyang isipan ay iisa lamang ang tanong. Paano niya haharapin ang kanyang mga magulang? Habang naglalakad siya pauwi, ay muli niyang pinili ang daan patungo sa kagubatan. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ay marahang kumakaluskos sa bawat paggalaw ng hangin. Nang makarating siya sa matandang balete, ay hindi na siya nagsalita. Tahimik lamang siyang naupo sa ugat ng puno. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang pamilyar na presensya. May mabigat kang dinadala. Napatingala si Elias. Naroon muli ang engkanto. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nagulat. Bumagsak ako sa ilang asignatura, sabi niya habang ipinapakita ang papel. Tahimik na tiningnan iyon ng engkanto. Masakit ba ang makita ang bunga ng iyong mga nagawa? Tanong nito. Tumango si Elias. Opo. Ang mga pagkakamali ay may kapalit, sabi ng engkanto. Ngunit hindi iyon nangangahulugang tapos na ang iyong paglalakbay. Napayuko si Elias. Paano ko haharapin ang aking mga magulang? Ang engkanto ay tumingin sa kanya ng may kabaitan. Sa katotohanan, napatingin siya rito. Ang unang hakbang sa pag-aayos ng isang pagkakamali ay ang pagtanggap nito. Patuloy ng engkanto. Matagal na natahimik si Elias. Alam niyang tama ang sinasabi nito. Ngunit ang pag-amin ay tila mas mahirap kaysa sa pag-iwas. Natakot akong mabigo sila, mahina niyang sabi. Mas masasaktan sila kung pipiliin mong itago ang katotohanan, sagot ng engkanto. Unti-unting naunawaan ni Elias ang ibig sabihin nito. Hindi niya maibabalik ang mga oras na nasayang. Ngunit maaari pa niyang baguhin ang mga susunod na hakbang. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Uuwi na ako, sabi niya. Magandang desisyon, sagot ng engkanto. Salamat, dagdag ni Elias. Ngumiti ang mahiwagang nilalang. Hindi ako ang dahilan ng iyong pagbabago, sabi nito. Ikaw mismo ang gumagawa ng iyong mga hakbang. Pagkatapos ay unti-unti itong naglaho sa liwanag na tila sumasabay sa hangin ng kagubatan. Naiwang mag-isa si Elias sa ilalim ng matandang balete. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mas malinaw ang kanyang isip. Tahimik siyang naglakad pauwi. Pagdating niya sa kanilang bahay ay naroon ang kanyang mga magulang sa hapag. Huminga siya ng malalim. Lumapit siya sa kanila at inilapag ang papel sa mesa. Tay,
Nay, may kailangan po akong aminin. Tahimik na tumingin sa kanya ang kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon ay nagsimula ang isa sa pinakamahirap na pag-uusap sa kanyang buhay. Ngunit iyon din ang unang hakbang upang harapin ang bunga ng kanyang mga pagkakamali. At sa bawat hakbang na ginagawa niya, unti-unti niyang natututunan na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa katapatan sa sarili at sa mga taong nagmamahal sa kanya. Tahimik ang loob ng bahay ng pamilya Ramirez. Nang ilapag ni Elias ang papel sa ibabaw ng hapag, ang liwanag ng lampara ay marahang tumatama sa kanyang mukha at sa sandaling iyon ay tila mas mabigat ang katahimikan kaysa anumang salita. Tumingin si Mang Rafael sa papel at dahan-dahang kinuha ito. Sinundan naman ito ng tingin ni Aling Marta. Habang binabasa ng ama ang mga marka, naramdaman ni Elias ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi maganda ang makikita ng kanyang ama sa papel na iyon. Matapos ang ilang sandali, ay ibinaba ni Mang Rafael ang papel sa mesa. Hindi ito agad nagsalita. Tahalip ay tumingin lamang ito kay Elias. Isang tingin na puno ng lungkot, ngunit hindi galit. "Anak," mahinahon nitong sabi, "ito ba ang dahilan kung bakit ka matagal nang nagbabago?" Napayuko si Elias. "Opo," sagot niya. "Napabayaan ko po ang pag-aaral ko." Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Marami po akong ginawang mali." Tahimik na nakinig si Aling Marta habang hawak ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. "Hindi ko po sinunod ang mga payo ninyo," patuloy ni Elias. "Mas pinili kong sumama sa mga kaibigan ko kaysa tuparin ang mga responsibilidad ko." Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Sa unang pagkakataon ay lubos niyang naramdaman ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. "Natakot po akong sabihin sa inyo," dagdag niya. Tumahimik ang buong silid. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita si Mang Rafael. "Elias," sabi nito, "hindi kami nagagalit dahil nagkamali ka." Nag-angat ng tingin si Elias. "Nagagalit kami kapag pinipili mong itago ang katotohanan," patuloy ng ama. "Ngunit ngayon, pinili mong magsabi ng totoo." Tumingin si Aling Marta sa kanyang anak at bahagyang ngumiti. "Ang bawat tao ay nagkakamali," sabi niya. "Ang mahalaga ay natututo tayo mula rito." Hindi inaasahan ni Elias ang mga salitang iyon. Inakala niyang galit ang sasalubong sa kanya, ngunit sa halip ay pangunawa ang kanyang natanggap. "Pero nabigo ko kayo," mahina niyang sabi. Umiling si Mang Rafael. "Hindi ka nabigo sa amin," sagot nito. "Ang mas mahalaga ay kung paano mo babangon mula sa pagkakamaling ito." Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng bagong lakas kay Elias. Sa sandaling iyon ay naramdaman niyang hindi pa huli ang lahat. "Gagawin ko po ang lahat para maitama ito," sabi niya. Ngumiti ang kanyang ina. "Naniniwala kami sa iyo," sagot nito. Pagkatapos ng hapunan, ay tahimik na lumabas si Elias sa kanilang bahay. Ang hangin ng gabi ay malamig at ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Habang naglalakad siya sa gilid ng kanilang bakuran, ay naalala niya ang engkantong nakilala niya sa kagubatan. Kung hindi dahil sa mga payo nito, marahil ay hindi niya nagawang sabihin ang katotohanan sa kanyang mga magulang. Kinabukasan ng hapon, matapos ang klase, muli siyang naglakad patungo sa kagubatan. Ang daan patungo sa matandang balete ay tila mas pamilyar na ngayon sa kanya. Nang makarating siya roon,
ay tumayo siya sa ilalim ng malalaking ugat ng puno. Hindi nagtagal ay naramdaman niyang muli ang presensya ng mahiwagang nilalang. Unti-unting lumitaw ang engkanto mula sa likod ng puno. "May pagbabago sa iyong mukha," sabi nito. Ngumiti si Elias. "Sinabi ko na po sa mga magulang ko ang totoo," sagot niya. "At ano ang kanilang sinabi? Pinatawad nila ako." Tumango ang engkanto. Ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay hindi nasusukat sa pagkakamali ng kanilang anak. Sabi nito. Tahimik na nakinig si Elias. "Ngunit tandaan mo," patuloy ng engkanto, "ang kapatawaran ay hindi katapusan ng iyong paglalakbay." "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Ang kapatawaran ay simula lamang ng iyong pagbabago," sagot nito. Napatingin si Elias sa matandang balete. Sa ilalim ng punong iyon ay tila mas malinaw niyang nauunawaan ang mga bagay-bagay. "Gusto kong maging mas mabuting anak," sabi niya. "At maaari mong gawin yon," sagot ng engkanto. Ang hangin ay muling dumampi sa mga sanga ng balete. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Elias na ang kanyang buhay ay unti-unting nagbabago. Ang landas na minsan niyang iniwan ay unti-unti niyang binabalikan. At sa bawat hakbang na ginagawa niya, may isang mahiwagang nilalang na patuloy na gumagabay sa kanya. Ang engkantong iyon ay hindi lamang tagamasid ng kanyang buhay. Ito rin ang tahimik na liwanag na nagbigay sa kanya ng pag-asang muling mahanap ang tamang landas. Pagkaraan ng gabing iyon, tila may bagong lakas na pumasok sa puso ni Elias. Ang pag-uusap nila ng kanyang mga magulang ay nagbigay sa kanya ng kapayapaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nagising siya kinabukasan na may malinaw na layunin. Maaga siyang bumangon bago pa sumikat ang araw. Nadatnan niya ang kanyang ama na naghahanda na upang pumunta sa bukid. Tulad ng dati, nakasuot ito ng lumang sombrero at dala ang mga gamit sa pagtatanim. Nagulat si Mang Rafael nang makita ang kanyang anak na nakatayo sa may pintuan. "Anak, maaga ka," sabi nito. Ngumiti si Elias. "Sasama po ako sa inyo sa bukid bago ako pumasok sa paaralan." Sandaling natahimik ang kanyang ama, tila hindi agad makapaniwala sa narinig. Ngunit maya-maya ay tumango ito. "Sige." Tahimik silang naglakad patungo sa bukid habang ang liwanag ng umaga ay unti-unting sumisikat sa kalangitan. Habang nagtatrabaho sila sa lupa, naramdaman ni Elias ang pagod na matagal na niyang hindi nararanasan. Ngunit sa kabila nito ay may kakaibang kasiyahan siyang naramdaman. Ang bawat patak ng pawis ay tila nagpapaalala sa kanya ng sakripisyo ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng ilang oras, ay naghanda na siyang pumasok sa paaralan. Habang naglalakad siya, papunta sa bayan ay napansin niyang tila mas magaan ang kanyang pakiramdam. Sa paaralan ay nagsimula siyang makinig ng mabuti sa kanyang mga guro. Pinilit niyang habulin ang mga aralin na napabayaan niya. Hindi madali ang lahat. May mga pagkakataon na nahihirapan siyang unawain ang mga leksyon na dati niyang napalampas. Ngunit sa halip na sumuko ay pinili niyang magsikap. Napansin ng kanyang mga guro ang pagbabago. "Parang bumalik ang dati mong sipag," sabi ng isa sa kanila isang hapon. Ngumiti lamang si Elias. Hindi niya ipinaliwanag ang lahat ng nangyari sa kanya. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang hindi niya magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa mga aral na natutunan niya. Isang hapon matapos ang klase,
nagpasya siyang muling dumaan sa kagubatan. Ang matandang balete ay tila naghihintay sa kanyang pagdating. Nang makarating siya roon, ay tumayo siya sa ilalim ng malaking puno. Hindi nagtagal ay muling naramdaman niya ang banayad na presensya ng engkanto. Unti-unti itong lumitaw mula sa likod ng makapal na ugat ng balete. "May liwanag sa iyong mga mata," sabi ng engkanto. Ngumiti si Elias. "Sinusubukan ko pong baguhin ang aking sarili." "Hindi mo lamang sinusubukan," sagot ng engkanto. "Ginagawa mo na ito." Tahimik na tumingin si Elias sa paligid ng kagubatan. Ang mga dahon ay kumikilos sa marahang hangin at ang liwanag ng hapon ay dumadampi sa lupa. "Hindi pa rin po madali," sabi niya. "Hindi talaga madali ang pagbabago," sagot ng engkanto. "Ngunit ang bawat hakbang ay mahalaga." Sandaling natahimik si Elias bago muling nagsalita. "Bakit ninyo ako tinulungan?" Ang engkanto ay tumingin sa kanya nang may katahimikan sa mukha. "Dahil nakita ko ang kabutihang matagal nang nasa iyong puso," sagot nito. Napayuko si Elias. "Akala ko dati ay wala ng pag-asa para sa akin." Umiling ang engkanto. "Ang isang tao ay nawawala lamang ng landas kapag pinili niyang huwag na bumangon," sabi nito. "Ngunit ikaw ay patuloy na bumabangon." Habang nakikinig si Elias, ay naramdaman niyang unti-unting lumalakas ang kanyang loob. "Salamat po," sabi niya. Ngumiti ang engkanto. "Ang tunay na pasasalamat ay makikita sa mga susunod mong gagawin." Pagkatapos ay dahan-dahang naglaho ang mahiwagang nilalang sa hangin ng kagubatan. Naiwang mag-isa si Elias sa ilalim ng matandang balete. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nalilito. Sa kanyang puso ay may malinaw na direksyon na siyang sinusundan. Ang batang minsang naligaw ng landas ay unti-unti nang natutong maglakad muli sa tamang daan. At sa bawat araw na lumilipas, ang bagong simula ng kanyang buhay ay mas lalong nagiging matatag. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting nagiging malinaw ang pagbabago sa buhay ni Elias. Ang dati niyang magulong araw ay napalitan ng mas maayos na gawain. Maaga siyang gumigising upang tumulong sa bukid bago pumasok sa paaralan. At sa gabi naman ay naglalaan siya ng oras upang mag-aral. Hindi naging madali ang lahat. May mga aralin na nahirapan siyang habulin dahil sa mga panahong napabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Ngunit sa halip na sumuko, pinili niyang magsikap ng mas lalo. Napansin ng kanyang mga guro ang kanyang pagsisikap. May ilan pa nga na kusang lumapit sa kanya upang tulungan siyang maunawaan ang mga leksyon na dati niyang napalampas. Unti-unti, bumubuti ang kanyang mga marka. Sa kanilang bahay naman, ay kapansin-pansin din ang pagbabago. Mas madalas na ang mga ngiti sa hapagkainan. At ang dating bigat ng loob ng kanyang mga magulang ay napalitan ng pag-asa. Isang gabi habang sila ay kumakain, napansin ni Mang Rafael ang kanyang anak na abala sa pagbabasa ng libro matapos ang hapunan. "Masipag ka na ulit mag-aral," sabi nito. Ngumiti si Elias. "Kailangan ko pong habulin ang mga oras na nasayang ko." Tumingin si Aling Marta sa kanya na may pagmamalaki sa mga mata. "Hindi mahalaga kung gaano kabilis ang iyong paglalakad," sabi niya. "Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil." Ang mga salitang iyon
ay nagbigay ng lakas ng loob kay Elias. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-unlad, dumating ang isang pagsubok na muling susubok sa kanyang katatagan. Isang hapon matapos ang klase, muling nilapitan siya ni Victor. Matagal na silang hindi nagkakausap ng ganito. Sa mga nakaraang linggo ay bihira na silang magkita dahil mas pinipili ni Elias na umuwi ng maaga. "Elias!" sabi ni Victor. "Bakit parang lumalayo ka na sa amin?" Hindi agad nakasagot si Elias. "Hindi naman," sagot niya pagkatapos ng ilang sandali. "Mas kailangan ko lang mag-focus sa pag-aaral." Napabuntong hininga si Victor. "Dati, ikaw pa ang pinakamasaya sa grupo natin." Napatingin si Elias sa kanya. "Marami akong pagkakamali," sabi niya. "Ayoko nang dagdagan pa." Tahimik si Victor. "Kung yun ang gusto mo," sabi nito, "hindi ka na namin pipilitin." Sa mga salitang iyon ay naramdaman ni Elias ang kakaibang lungkot. Alam niyang may mga bagay na kailangang iwan upang makapagpatuloy sa tamang landas. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay naglakad siya patungo sa kagubatan. Ang matandang balete ay tila naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na paglalakbay. Nang makarating siya roon, ay tumayo siya sa ilalim ng puno. Hindi nagtagal ay lumitaw muli ang engkanto. "May lungkot sa iyong puso," sabi nito. Tumango si Elias. "Nakausap ko po ang mga dati kong kaibigan." "At ano ang naramdaman mo?" "Parang may bahagi ng aking nakaraan na kailangan kong iwan," sagot niya. Tahimik na tumingin ang engkanto sa kanya. "Ang bawat pagbabago ay may kapalit," sabi nito. "Minsan, kailangan nating bitawan ang ilang bagay upang makapunta sa mas magandang direksyon." Napatingin si Elias sa paligid ng kagubatan. Ang mga dahon ay marahang kumikilos sa hangin at ang liwanag ng dapit hapon ay tila nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. "Hindi ko sila kinamumuhian," sabi niya. "Pero alam kong hindi na ako maaaring bumalik sa dati." Ngumiti ang engkanto. "Iyon ang tanda ng tunay na paglago," napaisip si Elias sa mga salitang iyon. Sa bawat pagsubok na iyong nalalampasan, patuloy ng engkanto, lalo kang nagiging matatag. Huminga ng malalim si Elias. Sa sandaling iyon, ay naramdaman niyang mas malinaw na ang kanyang landas kaysa dati. Ang batang minsang naligaw ng landas ay hindi na natatakot harapin ang kanyang mga desisyon. At habang nakatayo siya sa ilalim ng matandang balete, alam niyang ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay naglalapit sa kanya sa buhay na minsang pinangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya. Ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ngunit sa pagkakataong iyon, handa na siyang harapin ang anumang pagsubok na darating sa kanyang landas. Lumipas ang ilang buwan matapos magsimula ang pagbabago sa buhay ni Elias. Ang mga araw na puno ng pagkalito at maling desisyon ay unti-unting napalitan ng mga araw ng pagsisikap at pag-asa. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Maraming gabi ang ginugol niya sa pag-aaral upang habulin ang mga aralin na kanyang napabayaan. Marami ring umaga ang inilaan niya sa pagtulong sa bukid bago pumasok sa paaralan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya na unti-unti siyang nagiging mas matatag. Ang dating batang naliligaw ng landas ay natututo nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang hapon sa paaralan, muling ipinatawag ng kanilang guro ang buong klase
upang ipaalam ang kanilang mga bagong marka. Habang nakaupo si Elias sa kanyang upuan, ay hindi niya maiwasang maalala ang araw na hawak niya ang papel na puno ng mabababang marka. Sa pagkakataong iyon ay ibang pakiramdam ang nasa kanyang dibdib. Hindi na ito takot, kundi pag-asa. Isa-isang tinawag ang mga pangalan ng kanyang mga kaklase hanggang sa dumating ang kanyang pangalan. Lumapit siya sa mesa ng guro. Iniabot sa kanya ang papel. Sa sandaling iyon ay tila huminto ang mundo habang tinitingnan niya ang nakasulat sa papel. Ang kanyang mga marka ay mas mataas kaysa dati. Hindi man perpekto, ngunit malinaw ang kanyang pag-unlad. "Magandang trabaho, Elias," sabi ng kanyang guro. "Nakikita ko ang iyong pagsisikap." Bahagyang ngumiti si Elias. "Salamat po." Pagkatapos ng klase, ay naglakad siya pauwi na may kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Hindi siya dumiretso sa bahay. Sa halip ay muling tinahak ang landas patungo sa kagubatan. Ang matandang balete ay nakatayo pa rin sa gitna ng kagubatan. Tila tahimik na saksi sa kanyang paglalakbay. Nang makarating siya roon, ay tumigil siya sa ilalim ng malalaking ugat ng puno. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang pamilyar na presensya. Unti-unting lumitaw ang mabuting engkanto. "May magandang balita ka," sabi nito. Ngumiti si Elias at ipinakita ang papel. "Mas bumuti po ang aking mga marka." Tiningnan ng engkanto ang papel at tumango. "Ang iyong pagsisikap ay nagbunga." Tahimik na tumingin si Elias sa paligid ng kagubatan. "Kung hindi po dahil sa inyo, baka tuluyan na akong naligaw ng landas." Umiling ang engkanto. "Ang bawat tao ay may kakayahang baguhin ang kanyang buhay," sabi nito. "Ako ay nagbigay lamang ng kaunting gabay." Napaisip si Elias. "Mayroon pa po ba akong kailangang matutunan?" tanong niya. Ngumiti ang engkanto. "Ang paglalakbay ng isang tao ay hindi kailanman natatapos sa pagkatuto." Huminga ng malalim si Elias. Sa sandaling iyon ay naramdaman niyang malayo na ang kanyang narating mula sa batang minsang naligaw ng landas. "Hindi ko po makakalimutan ang mga aral ninyo," sabi niya. Ang engkanto ay tumingin sa kanya ng may kabaitan. "Hindi mo kailangang bumalik dito upang maalala ang mga aral," sagot nito. "Dalhin mo ang mga ito sa bawat hakbang ng iyong buhay." Unti-unting dumampi ang hangin sa mga sanga ng balete. Sa loob ng ilang sandali ay nagsimulang maglaho ang anyo ng engkanto. "Magpatuloy ka, Elias," sabi nito bago tuluyang mawala. "Ang iyong landas ay nasa iyong mga kamay." Naiwang mag-isa si Elias sa ilalim ng matandang balete. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nakaramdam ng pagkalito o pangamba. Sa kanyang puso ay may malinaw na direksyon. Tahimik siyang naglakad pauwi sa kanilang bahay. Nang makarating siya, ay sinalubong siya ng kanyang mga magulang sa may pintuan. "Ito po ang aking mga marka," sabi niya habang inaabot ang papel. Tiningnan iyon ni Mang Rafael at bahagyang ngumiti. "Ipinagmamalaki ka namin," sabi nito. Naramdaman ni Elias ang init ng mga salitang iyon sa kanyang puso. Sa sandaling iyon ay naunawaan niya ang pinakamahalagang aral ng kanyang paglalakbay. Ang tunay na kayamanan ng buhay ay hindi nasusukat sa tagumpay lamang, kundi sa kakayahang matutong bumangon mula sa pagkakamali. At sa tulong ng isang mabuting engkanto at ng pagmamahal ng kanyang pamilya, ang batang minsang naligaw ng landas ay natutong muling maglakad
patungo sa tamang direksyon ng kanyang buhay. Wakas.